natin si Doc Carlos. Yung asawa, ako nabalik. Si Tita Lynette ba yun? Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Paimbestigahan natin si Carlos. Wala na nga talagang paraan para makatakas si Lynette sa kanyang sariling pamamaraan dahil nga lahat ng kanyang ginawa ay mga palpak naman. Lalo pa ngayon na pagbubuntalin siya ng kanyang asawa matapos niya itong sagutin. Samantala dahil ilang araw nang nawawala si Lynette at si Carlos ay maiisip ni Giselle na kailangan na yata nila itong paimbestigahan sa kanilang private investigator na si Froilan. Pero bago pa nga tawagan ni Robert itong si Froilan ay biglang sasabat itong si Justin at pagmamalaki niya na maaari daw siyang makatulong sa pag-iimbestiga dito kay Carlos dahil matatanda ang may mga ebidensya na nga siyang hawak laban dito kay Carlos. Pero wag lang talagang kumontra itong si Eric dahil alam naman natin na lahat ng plano ni Giselle ay pilit sinasabutahin ito. Sa kabilang banda, ito naman palang si Araman ay may pagkamarites din dahil ikakwento niya sa kanyang mga kainuman na ito daw palang asawa ni Doc Carlos ay nababaliw na. Yan din kasi ang pinamukha sa kanya ni Carlos para makalusot nga ito sa kanyang krimen at para hindi rin siya pagdudahan ni Araman na talagang dinukot niya ang kanyang asawang si Lynette. At makakatulong nga rin ang pagiging marites na ito ni Araman dahil madidinig siya ni Harig. At makakatulong nga rin itong si Araman upang ituro niya kay Harig kung saan ang bahay nila Carlos. Kaya naman nang makausap na ni Harig ang kanyang ama ay agad niyang itatanong dito kung kasama ba nito ang kanyang asawang si Lynette dahil pinaghahanap na nga sila ng mga otoridad. Kaya naman malalaman natin kung ito bang si Carlos ay aamin na sa kanyang anak. Kaya naman ako isa ka rin sa mga umaasang sana ay mas piliin ni Harry na iligtas si Lynette kaysa pagtanggol ang kanyang amang si Carlos. Ay pakilike ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye bye!